May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ang napakinggan ninyo ay isang pastor ng Seventh-day Adventist na palaging bumabanat sa pananampalatayang Katoliko. Habang ang mga Annuncio Katoliko'y vobis nag-aabang talaga sa gaudium announcement magnum. na ito, nagagulat. Habemus papam. Nagulat ang karamihan sa di inaasahang galing sa Amerika na Santo Papa ang magiging ika-267 na Santo Papa at ang kaniyang pipiliing pangalan Pope Leo XIV. Pero, alam niyo ba, binanatan agad ng kaanib ng Seventh-day Adventist. Ito, anong sabi niya? Sa Cebuano, may pagka-satanista magdagway. Mukha daw satanista. May isang Di na tayo magtaka diyan dahil grabe na talaga ang banat ng mga Seventh-day Adventist makakuha ng mga miyembro lang, lalo na sa mga inosenteng Katoliko. Pero tatalakayin natin ito mga kapatid. Sa pagkakataong ito, samahan ninyo ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin, lalo na sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na mag-like bilang suporta sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ating mga kapatid, sa mga Katoliko at hindi Katoliko? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero nag-viral ngayon ang pinopost nitong isang Seventh-day Adventist na taga saan ba itong Seventh-day Adventist? Tagaliti daw. Hello mga guys, ako dahil si Junel B. Laplana, taga Binit, Malitbog, Southern Leyte. Yun, taga Liti daw siya, no? Nag-viral ito. Hello mga guys, ako dahil si Junel B. Laplana, taga Binit, Malitbog, Southern Leyte. Ang Santo Papa ay, sabi niya, may pagka-satanista maning dagwaya, mag-amping ta. So, ano po ba yung sinabi niya? Hello mga guys, ako dahil si Junel B. Laplana, taga Binit, Malitbog, Southern Leyte. May pagka-satanista daw ang dagway, ang mukha ng bagong papa. Kaya mag-ingat daw, sabi nitong kaanib ng Seventh-day Adventist. Kaya mga kapatid, ating sasagutin ito at tatalakayin natin itong banat ng mga anti-Catholic. Congratulations, lalo na sa pamilyang Agustinian, na di talaga na-surprise talaga ang karamihan. Imagine, inaabangan. Ako rin, inaabangan ko talaga, ang makasaysaya na ito mga kapatid. Ang paglabas sa puting usok.
Yan. So, tuwang-tuwa Annuncio ang karamihan vobis talaga. gaudium magnum. Habemus papam. Hmm. At ito na, bago lang ito naging cardinal mga kapatid, pero siya ang naging prefect sa Congregation for Bishops. Palagi na ito nakapunta dito sa Pilipinas dahil superior siya sa Agustinian. No, binanatan agad, oh. Nag-viral talaga ang banat nitong si Junel, no? Na sabi niyang kamukha daw ni ng satanista ang bagong papa. Mga kapatid, bago diyan, napansin niyo ba sa isinagawa na solemn oath ng bawat cardinal, kasunod siya ni Cardinal Tagle, no? Kasunod siya ni Cardinal Tagle. At ang karamihan ay nagsasabi sana si Cardinal Tagle. Cardinal Tagle na ang mapili. Daming mga nagsasabing ganyan. Pero iba pala ang kilos ng banal na espiritu. Ang karamihan na nagsasabi sana si Cardinal Tagle, yung kasunod ni Cardinal Tagle at nagiging kakwentuhan ni Cardinal Tagle ang nagiging Santo Papa, ika-267 na Santo Papa. Reformer ito, no? Sa simbahan, pag nakapangalang Leo. Sa 5th century, kauna-unahang Leo the First, siya ay Pope Leo the Great dahil sa grabing reforma niya sa simbahan. Oh. Pero bago dyan, ating babasahin muna ang mga pumasok. Mga kapatid, siguro marami ngayong ang natulog na dahil nag-aabang sa isinagawang Orbe et Orbe, yung panalangin ng Santo Papa na nagbibigay ng plenary indulgence. Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok dito. Oh, kumusta? Sandali. Bro, totoo bang exorcist priest si Pope Leo Pope Leo 14? Ay, lahat ng mga obispo exorcist talaga, no? At sa kaniyang mga karanasan sa misyon, 20 taon. Oh, iba't iba talaga ang mga karanasan niya. So, Rafael Balagot, si Arvin Magsayaw, Pope Leo XIII po ba, bro, yung narinig na nag-uusap ni Satanas at si... Yes, taong 1884, no, may vision si Pope Leo XIII na biglang nahimatay siya at akala ng karamihan, state of trance kasi, namatay ang Santo Papa dahil wala ng pulso. Pero sa pangyayaring iyon, nakita pala ni Pope Leo XIII ang isang di pangkaraniwang vision na si Satanas ay nakipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo. Na ang sabi ni Satanas, bigyan mo ako ng 100 taon, gigibain ko ang simbahan mo. At batay sa vision ni Pope Leo XIII, sabi niya, di mo magiba, sabi ng Panginoon Jesucristo, di mo magiba ang simbahan ko. At sabi daw ni Satanas, bigyan mo ako ng 100 na mga daang taon para gigibain ko ang simbahan. So, pinahintulutan umano ng ating Panginoon Jesucristo si Satanas at
nang gumising na si Pope Leo XIII, yon, nag-compose siya. Alam niyo ano yung compose niya? Ang compose niya, una, yung Saint Michael the Archangel defend us, Sancti Michael Arcangeli defendi nos and prolios, Sancti Michael Arcangeli. Saint Michael the Archangel defend us in the battle against devil. Yung i-prayer natin bago ang final blessing sa misa. Si Pope Leo XIII ang nag-compose diyan. At siya din ang nagawa sa short exorcism prayer. Yung exorcism of Pope Leo XIII na lahat ng mga pare pwede makagamit kahit hindi exorcist. Pero ang problema, maraming mga pare ngayon hindi naman naniniwala kaugnay diyan. So, lahat ng mga pare pwede makagamit sa Pope Leo XIII kahit hindi siya exorcist. No, si Pope Leo XIII ang nag-compose diyan, Exorcissimus ti omnis immundi spiritus, omnis satanica putistas, omnis, yan, si Pope Leo XIII para sa simbahan. Oh. Okay, balikan muna natin, acknowledge natin ang mga pumasok ngayon, no? Arnel Balagot, si Arvin Magdayaw Ilo, si Andoy Pordoy Vlogs, si Arnel Molieno, hello kapatid, si Aaron, si Rosel Galano Channel, si Alfred No Name, si Osido Suwalog, si Jolita Gorgolis, si Watching from Davao, si RG Diopeno sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental, si Rosel Galano Channel. Sana ma-acknowledge na rin ng ibang mga pare ang exorcist ministry. Alam nyo, pag may background kasi sa tinatawag na psychology, karamihan may background, mahirap na paniniwalaan ang demonic possession. Dahil ang anak ko ay psychology siya, no, si John Paul. Pero alam nyo, bawat manifestation, meron silang sariling explanation. Pero di sila makapaliwanag sa ibang mga pangyayari. Kaya nga may rehabilitation center sa mga pinaniniwalaang may problema sa pag-iisip. Noong nakalipas na araw, nag-request sila na puntahan ko dahil may kailangang i-diagnose kahit na yung psychiatrist nila na doktor na hirapan talaga dahil di tatalab ang gamot. At nang pag-uusap namin, extraordinary talaga. No? May mga pangyayaring ganon mga kapatid, pero ang problema, dami nang di maniniwala. So, tatalakayin natin ito. So, lahat sa mga pumasok ngayon, welcome po sa inyo. Pero nag-viral itong post kasi ni Janelle, kaya ang daming mga komento, no? Tagaliti pala ito. Ang daming mga komento na hanapin natin ha. Sinishare ko yung post kasi niya. May maraming komento din. Mani ng sarisamot na komento kaugnay sa sinabi niya ito. Sinabi niyang mag-ingat daw, mukhang satanista ang mukha ng bagong papa. So umani ito ng at galing din kay Bro Paul. Ang daming komento dito sa reaksyon nitong Sabadista. Sa share ko ito. So umani talaga ng iba't ibang
iba't ibang reaksyon sa sabi ni John. Pero, una, panalangin natin si Jonel, inosente siya, di niya alam na yung inaniban niyang Seventh-day Adventist tatag lang ni Ellen Goldwhite. Dahil para sa kanila, si Ellen Goldwhite ay propeta. So, yan, daming mga nag-react sa pag-alipusta nitong kaanib ng Seventh-day Adventist sa bagong Santo Papa, mga kapatid. So, grabe talaga dahil paglabas kasi sa bagong Santo Papa, yon, nag-post siya, no, na mag-ingat daw dahil ang napili, sabi niya, ang mukha daw ay mukha ng satanista. Kaya umani tuloy ng iba't ibang komento yung pahayag niya. Acknowledge ko rin pala, dami na palang mga nanonood ngayon sa pananampalataya at katuwiran sa ating channel. Acknowledge din natin ang mga nagsubaybay ngayon sa channel. Hello, kumusta? Okay. So, welcome sa lahat nating mga kapatid. Si Malo Salomon. Oy, si kapatid at Charles Yungko, Habimos Papam. Habimos Papam. Sabihin ko na. Okay. Si Emeline Chua Estava. Maraming mga si kapatid na Grig Detalia. Welcome sa lahat. Ito, balik natin. Mga pumasok ngayon. Balik natin. Panalangin natin itong mga lalo na nag-alipusta sa ating Santo Papa. So, acknowledge natin Nining Haviliana, Julius Ayon, si Lakas TV. So, si Asilum, Asyum, Bro Windel, saan po ang black book ni Father Sikia? Hindi ang hindi prayer of command sa deliverance. Yung black book ni Father Sikia, magamit ninyo yan sa loob lamang ng pamilya. Sa loob lamang ng pamilya. May supplicatory prayer, yung prayer of exorcism ni Pope Leo. St. Chrysostomo. Supplicatory prayer yon. So, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Proelian, Grosado, Sika, Lakas TV, si Nining Haviliana, si Garochu Jimmy, si Hunter Traveler, Bro Windel, ang kumpisal, nagkumpisal na ako pero di pa rin umalis sa akin ang masasamang espiritu. Paano mo nalaman na may masasamang espiritu na di umalis? Una, may paliwanag si Father Jose Francisco Sikia kaugnay dyan. Ano ba yung paliwanag niya? Pakinggan natin si Father Jose Francisco Sikia, kaugnay sa sinabi niya. Ito kaugnay sa sacramentals. Ito. Okay? So remember, very important yung sacramentals because not only the sacramentals assist the sacramental. The sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession.
Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ngayon, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito na nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niyang ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Ayan. So, malinaw ha. Malinaw yung pahayag ni Father Francisco Siqueira. Kahit nangungumpisal na, dahil sa tagal ng panahon na naliligo sa kasalanan, kumakapit sa katawan. Maraming salamat po, kapatid na Ninesia. Nabasa ko yun, na mahina ang in-adjust ko. Maraming salamat po. Si Charles, totoo po ba sa panahon Pope Paul VI, St. Paul VI, no, ay nagkaroon siya ng impostor na kinopya ang kilos at pananalita ni Pope Paul VI? At sino po ba ito na sinasabing naging impostor daw ni Pope Paul VI? Hindi totoo yan. Inedit lang ang picture ni Pope Paul VI at kinumpara yung tangos ng ilong, no, na pinalitan daw ng impostor. Hindi totoo na may impostor na kamukha niya. Pero ang totoo, may sinabi si Pope Paul VI sa kanyang panahon na ginagamit yan ng mga ibang sekta, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Anong sabi niya? Sabi niya, the smoke of Satan has entered the church. So the smoke of Satan has entered the church. Bakit sinabi niya na the smoke of Satan has entered the church? Dahil sa panahon kasi ni Pope Paul VI, sa advice ni Cardinal Estafa at Cardinal Hodji, si Cardinal Estafa, siya ang prefect sa Apostolic Signatura. Ibig sabihin, Supreme Court ng Vatican yon. Sabi niya na dapat maimbestigahan ang Roman Curia. Roman Curia, the inner core, the core government of the church. No? Compose yan ng iba't ibang mga congregation, congregation tulad nitong congregation sa prefect ng bishops, no? Kung saan galing itong bagong Santo Papa natin, congregation sa clergy, sa education, iba't iba, no? Sa doktrina, pananampalataya. So ngayon, iniimbestigahan yan. At itinuturo na mag-imbestiga ay si Cardinal Edward Gagnion. At taga-maniho niya, buhay pa hanggang ngayon, si Father Moore. No, may aklat si Father Moore, ang pamagat, Murder of 33rd Degree. Dahil sa kanilang investigasyon, sa investigasyon ni Cardinal Edward Gagnion, isa sa mga cardinals na batay sa investigasyon, pinangalanan si Cardinal Sebastian Baguio, miyembro ng 33rd Degree Freemasonry sa Italia, no? Italian Lodge. At di basta-basta dahil siya ay naka-assign
sa Congregation for Bishop. So itong si Sebastian Baguio, siya ang magturo kung sino ang gawing mga obispo sa panahon niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit may mga obispo na grabe ang pagka tinatawag progressive. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala sa exorcism o exorcist, di ka basta-basta na maturong bishop dahil traditional ka. So, alam nyo, mahabang panahon na naninirahan at nagiging prefect yan si Sebastian. Kaya nga, itong aklat na ito ang ginagamit ng Seventh-day Advent ng Iglesia ni Cristo, yung babala ng Mahal na Birhen Maria, na sabi ng Mahal na Birhen Maria, kahit sa aking mga pare, marami nang hindi naniniwala, ngunit sila'y nanatili pa rin sa simbahan. Tunay sila na mga grabe, tunay sila na mga lobo na nagsusuot ng damit ng tupa. At maraming kaluluwa ang dinala nila. So, yun ang babala ng Mahal na Birhen Maria. No? Kaya, kailangan talaga ang reformation ng simbahan sa loob ng simbahan. Tulad sa reformation na ginawa ni Pope Francis. Imagine, sa reformation ni Pope Francis, meron siyang motto proprio, na ang motto proprio yan, Vos estes lux mundi. Inaatasan ang lahat ng mga obispo sa buong mundo na pag may pare na involved sa sexual abuse, dahil totoo naman talaga, yun ang dahilan na merong mga Katoliko na nanlamig sa kanilang pananampalataya dahil sa mga pare, sa ibang mga pare na namumuhay sa iskandalo sa loob ng simbahan. So kaya, may reformation si Pope Francis dyan. Vos estes lux mundi. Mahina daw ang aking audio. Sabi ni Maria Electione, good PM. Mahina ba? Paki-comment po, mahina audio bro. Mahina daw ang audio ko. Paki-comment lang mga kapatid. So, yung motto proprio, malakas bro. Sige, maraming salamat. Okay naman po. Salamat po. So, okay naman po para sa akin. No? Maraming salamat, kapatid. No? Yung Vos estes lux mundi, mga kapatid, ay, hello, sa Malaysia daw. Inaatasan ang lahat na obispo na i-report agad yung mga pare na involved sa tinatawag na sexual abuse. At kung walang ginagawa, tandaan nyo mga Katoliko, mga lay, dahil kabahagi tayo dito. Kung walang ginawa ang inyong obispo, pwede kayong mag-report sa Apostolic Nuncio. At yung Apostolic Nuncio ay mag-investiga at kung mag-confirm ng Apostolic Nuncio na wala talagang ginawa ang obispo, tatanggalin siya sa pagka-obispo. Yun ang isa sa mga tinatawag na reformation ni Pope Francis, mga kapatid. Di ba napansin niyo? Sa pontificate ni Pope Francis, may mga pare na naibalik sa pagkalay. Yung iba naibalita, yung iba ay hindi na naibalita. Dahil sa iskandalo. Meron ding mga pare na meron ding kardinal na dahil sa korupsyon nasampahan ng kaso during the pontificate of Pope Francis. Meron ding kardinal dahil sa sexual abuse. Natanggal sa pagkakardinal, tinanggal sa pagkapare, binalik siya, bago lang namatay, binalik siya sa pagkalay. Yun ang
Now, ngayon, itong Santo Papa, alam niyo mga kapatid, di ba? No? Hindi, akong pinapakitaan ng 666 likes sa FB at YouTube. Ano ba ang Bro Windel, palagi akong ang pinapakitaan ng 666 sa likes sa FB at sa YouTube. Ano po bang dahilan? Di ko naunawaan, kapatid. Sorry po. I-refresh po, refresh. Okay, balik muna natin mga kapatid. Ang unang papa na gumagamit ng Pope Leo the First, sandali Pope Leo the First, alam niyo mga kapatid, nangyari iyan sa taong 440. At nagiging santo siya. At di lang yan, dahil sa kaniyang di pangkaraniwang reformasyon sa simbahan, siya ay nagiging Saint Leo the Great. Kung malala niyo, sa taong 440 Anno Domini yan. So, sa panahong yan, wala pang protestante. Diba? Nag-exist na ang simbahan natin, mga mahal na kapatid. Then, alam nyo, isa sa kaya nga, grabe talaga ang sorpresa nitong banal na espiritu na naunang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo diyan sa San Mateo 28:20, and omnibus dibus osque en secula seculorum, na siya'y gagabay. Di niya iiwanan. Divine promise yan ng simbahan. Una, binanggit ng ibang mga sekta yung mga santo papang makasalanan. Meron naman talaga sa kasaysayan dahil even during the time of Christ, there was a Judas among the apostles, di ba? Pero, pwedeng madamage, pwedeng masaktan ang simbahan. Ulitin ko, pwedeng madamage, pwedeng masaktan ang simbahan sa kasalanan ng ilang papa, ilang pari, ilang obispo at ilang mga laiko, pero di talaga magiba ang simbahan. Dahil may divine promise ang ating Panginoon Jesucristo. San Mateo Kapitulo 16-18 nang itinatag niya ang kanyang iglesia, kago disoy, ligo hotiso iyo Petros, kay epitaw te Petra, oiko dumiso monte ecclesia. Et igo di kukiato es Petros, et soperham Petram idipikabo iglesia miyam, et portae en pirinun prebilabot adversos iyam. Sa Aramaic, ap inaamar na lakda to kipa wialadi kepa ebne liti. No? So, natatag ang simbahan, ibabaw sa bato. Ang pundasyon talaga. Kaya nga, malaking sorpresa, mga kapatid, yung pagpasok para sa pagsimula sa tinatawag na papal conclave. Di man tayo kabahagi sa pagpili, pero kabahagi tayo para sa panalangin. Kaya nga, simula noon, bilang kabahagi sa simbahan, fasting talaga. Ako, walang nagsagawa ng fasting. No? Umaga, ang purpose, sana makapili ng bagong Santo Papa na kaaya-aya for the reformation of the Church. Para sa aking isipan, mga kapatid, hinihiling ko sa Banal na Espiritu, nangangailangan tayong tulad ni Pope Benedict XVI na kaalaman sa doktrina at sa kanyang pagiging traditionalist, sa kanyang katalinuhan. At nangangailangan din tayo tulad ni Pope Francis sa kanyang reformasyon. O imagine, binigay ngayon si Pope Leo XIV na may kombinasyon
progressive in social justice, social issue, but conservative in doctrinal matters. Sandali, may nabasa ako dito. Sabi dito, si Pretty Saren, ganyan naman talaga ang mga itsura sa ibang lahi. Kaya huwag kayong magsasalita ng masama. Si Rosel Galano Channel, kapag involved ka sa occultism, dati binibigyan mo talaga ang mga paulit-ulit na number ba makikita mo kahit na saan. Tapos, sinecheck sa Google kung ano na angel message. So, ikumpisal ninyo yan, kapatid. Si Ryan Basarti, good PM Bro Wendell, dito po sa amin, wala pong regular na kasal. Kaya nagpakasal dito sa mayor lang. Mahal ang bayad kapag magpakasal sa simbahan. Tingnan na, makipag-usap kayo sa pare dahil meron namang misa, yung misa ng bayan sa simbahan. Free yun, no? At sasabihin ng iba, mahal ang magpakasal ng simbahan. Bakit? Dahil gusto kasi nila na bunggam-bungga at may mga bulaklak na nakanda at iba pa. Pero, alam nyo, ang requirement sa kasal, babae at lalaki, meron kang dalawang ninang at ninong, pwede kang ikasal pagkatapos ang misa, basta masunod mo ang requirements. Pero kung nagpakasal kayo sa mayor, nagpakasal kayo sa pare, nagpakasal kayo sa huwes, o live-in kayo, matatamaan kayo sa sinasabi diyan sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1, patuloy 4, na ang espiritu ay, yung ginagamit sa 1 Timoteo Kapitulo 4, 1 Timoteo 4, 1, 3, na ang banal na espiritu ay nagsasabi na sa huling panahon, may mga nakikinig sa aral ng mga demonyo. Ano bang aral ng demonyo? Nagbabawal sa pag-asawa. Yon. Ang pagbabawal sa pag-asawa, ibig sabihin, di magpakasal sa simbahan, aral yan ng demonyo. Kaya, sa Deuteronomio 32:2, anong sabi? Kawawa daw ang mga anak sa mga hindi kasal hanggang sa ika-10 salinlahi. Hello, kay Jilay Atalin dyan sa Spain, no? Musta? Ngayon, ibalik natin mga kapatid. Ang daming sorpresa pag ang banal na espiritu ang kikilos. Bakit? Una, noong nagka-problema ang simbahan, before na i-lockdown yung pagpili ng Santo Papa, sabi dito ni George, buti pa ako, single, walang asawa. George, sabi ni San Pablo, unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 38, sino man ang magdesisyon na mag-aasawa ay mabuti yon. Pero sino man ang nagdesisyon sa hindi pag-aasawa ay gumagawa ng mas mabuti pa. Balikan natin. Malaking reformasyon noon pa man, ginawa na ng mga Santo Papa, mga kapatid. Dahil isa sa mga problema, yung tinatawag na Dark Ages, may mga tinatawag na emperador o mga hari, napipili sila ng kanilang mga tao na gawin nilang abot sa monasteryo, gawin nila na obispo, gawin nila, pati mga hari,
So imagine, sa panahon ni Henry III, mga kapatid, ni Henry III, pumili siya ng tao na ang pangalan niya, kaya nga masasabi natin, di natin ma-underestimate. Sandali, nabasa ko. Si Hunter, Traveler, anong ibig sabihin ng 666? Nasa Revelation chapter 13 verse 18 yan. Ang numero 666 ay numero ng halimaw. No? Dahil ang number 6 ay number ng kasamaan. Kaya doble, 666, masama sa lahat ng mga masama. No? So, Revelation chapter 13. Balik natin ang kwento ni Emperador Henry III. Imagine, mga kapatid, nagpili siya ng tao na gawin niyang Santo Papa. At ang tao niyan ay ang pangalan si Bruno. Nang nakaupo sa trono bilang Papa si Bruno, alam niyo ba, ang pinili na pangalan ni Bruno ay Pope Leo IX. So, di natin ma-underestimate ang galaw ng Espiritu Santo. Kahit pa pinili siya ng emperador, pero itong si Bruno na pumili sa pangalang Pope Leo IX, abay, namumuhay sa kabanalan. Ang daming reforma na ginawa ni Pope Leo sa simbahan. Grabe talaga ang reforma niya na ginawa. Kaya para maiwasan na ang hari ay magpili ng kanilang Santo Papa, during the time of Pope Nicholas II, mga kapatid, kanyang idiniklarar that all popes should be elected by cardinals. So, pero, imagine emperador ang nagpili kay Bruno, gawing Papa, at nagiging Pope Leo IX, at nagiging banal na Papa. Oh. At nagreforma sa simbahan. Para maiwasan ang naturang kilos na ang emperador, hari ay papasok para magpili ng sinong magiging Santo Papa, yon, nagsagawa ng tinatawag na conclave. At ang mga cardinals ang pipili na sa deklarasyon ni Pope Nicholas II. All popes should be elected by cardinals. No, all popes should be elected by cardinals. And then, pagkatapos namatay si Pope Nicholas II, Pope Alexander II in 1061, ibig sabihin, wala pang protestante niyan. 1521 ang protestante, 1522 nagtatag si Martin Luther. Agustindian mong ito si Martin Luther. Nagtatag si Martin Luther ng kaniyang sikta na, Lutheran Church. 1522, 1521, nakipag-away siya sa simbahan. No? Nag-protest siya sa mga aral ng simbahan. Pero, after idineklara ni Pope Nicholas II na all popes should be elected by cardinals, so Pope Alexander II in 1061, wala pang protestante, was the first pope elected by cardinals. Yun po ang kasaysayan, mga kapatid. No? So, sino bang mag-akala na karamihan, karamihan, kahit naka-live ako, may mga nagsasabing dapat daw umano si Cardinal Tagle ang mapili pagka Papa. Oh. Pero sino ba mag-akala na yung bagong naging Cardinal 2023 nakasunod pa ni Cardinal Tagle? Kahit ang daming mga nagsasabi na sana si Cardinal Tagle, first Filipino, first Asian Pope ang magiging unang Papa, ang nasa likuran pala niya ang magiging Papa. Ang nasa likuran at ang
kausap pa ni Pope Taglica. Yan Sino ba mag-akala? Kaya, ito ang solemn oath niya. Ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevost. Spondeo vovio ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Yan ang solemning oath niya, no? At may lecture siya. Lecture niya, 9 months ito nangyari before ang papal election, mga kapatid. Ito, napakagandang lecture niya. We as Catholics have always believed, and I firmly believe what Jesus himself said, the Holy Spirit will never abandon the church. Don't doubt that. The Holy Spirit was part, in some way, shape, or form. I wasn't there, but I truly believe that Pope Francis was elected by that College of Cardinals in 2013 because the church at this time needs Francis. Yan. So, ang daming sorpresa talaga ng banal na espiritu. Si Pope Francis napili dahil sa panahong iyon, ang simbahay nangangailangan ng tulad talaga ni Pope Francis. Sabi niya, at a different time, we needed Pope Benedict, and at a different time, we needed St. John Paul II, etc., etc. But the Holy Spirit will never abandon the church. And so, ang banal na espiritu, hindi talaga pabiyaan niya ang simbahan. Imagine, hanap kayo ng institusyon, mga kapatid, na mula noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo hanggang ngayon ay nagpatuloy ang simbahang Katoliko lang. Imagine, makapangyarihan ang Roman Empire, pagan Roman Empire noon. Grabe ang kanilang persecution sa simbahang Katoliko. Mula pa ni Emperador Caesar Nero hanggang ni Emperador Diocletian. Di ba? Pero, asan sila? Wala na. Nagiging bahagi na lang sila sa history. Ngunit ang simbahan na inusig noon, pinipersecute noon, dahil ayon sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people, the Catholic Church. Bakit? Dahil hindi maniniwala na Emperador God. So ipatuloy natin ang kanyang pahayag na di iiwanan talaga ng banal na espiritu ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit pa ang dami mga sikta ngayon, ito lang sa Seventh-day Adventist na kaanib, tinatawag na ang bagong papa na mukha daw ng satanista. Okay. Pero ipagdasal natin sila. Ipagdasal. Biktima lang sila. Nabiktima lang sila sa maling akala. Ang akala nila na itong sikta ng Seventh-day Adventist ay tunay. We can live placing our trust in that. Yeah, we might be shaken up a bit. We might need to ask questions, and there's a lot of people we can ask questions to. But we continue to walk placing our trust and our confidence in the Lord, whose Spirit is indeed with us. Yan ang kanyang lektora. At meron siyang sharing, kaugnay sa sabi niya, na ang obispo, ano daw, dapat ang isang obispo? Bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. Yan, ang obispo daw. Kaya mangangamoy, dapat mangangamoy talagang tupa ang isang pastol. Ang isang pastol, hindi prinsipe. Ang isang pastol, dapat siya ay maglalakad kasama sa kanyang mga tupa. Mangangamoy tupa talaga. Daming nag-abang. Ako nga, inaabangan talaga. Inaabangan talaga. Yung paglabas nitong kulay puti na usok.
annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Okay, so mga kapatid, yan, sa Vatican News, meron ng ika-267 na Papa. Ipanalangin po natin dahil siya nauupo sa at nakita natin sa central balcony ng St. Peter Basilica. Hindi po siya uupo sa trono, kundi siya ay yayakap sa cross. Yayakap sa cross ng iba't ibang persecution sa iba't ibang sekta, bago na namang tatawagin nilang may dala ng 666 ang Papa. So, sa kaniyang pagpakita sa balcony, hindi bilang nanalo sa papal election, kundi bilang sacrificial lamb na pinili ng Diyos, hindi bilang isang political leader, kundi bilang isang pastol. Kaya panalangin po natin mga kapatid, ang ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV. At itong pag-upo niya sa pagiging Santo Papa sa Pizza 8 ng Mayo, piyesta yan. Alam nyo? Piyesta yan sa aparisyon ni St. Michael the Archangel sa Monte Gargano sa Northern Italy noong taong 492 Anno Domini. At si St. Michael the Archangel, mga kapatid, patron saint ni Pope Leo XIII. At si Pope Leo XIII ang nagkumpos sa prayer
Sancti Michael Arcangeli defendi nos in prolio. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle against devil. Be our protection against the malice and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits from around the world, seeking to ruin our souls. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the